Totoo po na may malakas na ugong, bali-balita na pagpapalit ng liderato. Galit na galit ang mga tao. Galit na galit ang mga mamamayan, ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino patungkol dito sa kaliwat kanan na issue ng korupsyon na pumapatungkol din sa institusyon ng House of Representatives. People want heads to roll. Gusto po ng mga tao na may gumulong na ulo. Pero sa totoo lang, kung magpapalit lang ng liderato pero walang mapapanagot, ano naman ang mensahe nito sa mga ordinaryong Pilipino, sa mga manggagawa na nagpalit lang ng liderato, nagpalit lang ng kung sino man dyan, tapos walang mapapanagot. In the previous administrations, for the past years, yung historical na pinagdaanan na natin, di pa po ba tayo na nagsawa dyan? Na kada may mga nasasangkot, malalaking mga eskandalo na kinasangkutan ng iba't ibang administrasyon throughout the years. Magagalit yung mamamayan, yung mga tao, kikilos yung mamamayan, magpapalit ng liderato, ng presidente. And then after that, wala namang napanagot fully. Wala naman talagang naging accountable. Wala naman talagang gumulong ang ulo. Yung mga nakulong, biglang lumaya. Yes. Yung mga kalaban ng mga administrasyon na pumalit, biglang pinagdidiin na yung mga naging kalaban nila. Pero the reality is, yung sitwasyon ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, ganyan pa rin eh. That this is not just about changing of leadership, but this is about how deep the corruption is, the issue of corruption is, across all levels of our government. Panggising po to sa ating lahat eh, na mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. May nagagawa yung pag-iingay, yung pangangalampag, yung galit natin. So therefore, we must follow through with that. Patuloy po tayo na mag-ingay, patuloy po tayo na mga lampag hanggat makamit natin yung hustisya na gusto nating makamit para po sa bansa natin. I will remain in the minority no matter who the speaker is. I will serve as the fiscalizer and I will do my job as the fiscalizer. And I will continue to use my platform para i-raise yung mga issue ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Because etong korupsyon, we must admit na napakalaking issue yan na dapat nating harapin ngayon. But there are also other equally important issues that we must address. Paghupa nitong lahat, ano ang nakasambulat na realidad sa ating lahat? Mababa pa rin ang sahod, may provincial rate pa rin, may iba pang mga issue na dapat tayong harapin. And that is what we have been trying to do. Tara na, kamanggagawa.